Dahil every time magsasalita ka, viral. Kasi, lalo na pag nagmumura ka. Ay! Agad-agad! Nakakaloka ka noon, mother. Nagmura ka, minura mo ang MTRCB at totoo ba pinagre-resign mo pa si Lala? Agad-agad yung mga tanungan mo, mother. Nalaloka ako. Plinastic mo naman lang ako sa podcast mo. Nakakarinig ka ng masasakit na salita dahil ikaw ay bading. Marami talagang lait sa industriya na to. Maraming komento. Bakla ka kasi, ganyan-ganyan. Siyempre masakit yun. Kayo, mother! Diba? Uy, umamin na ba ako? Ay, hindi ba? Ay, sorry. Pasensya na. Ayoko na rin balikan kasi parang yun yung mga pinakamahirap na part ng buhay namin na hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Sinabi nila sa akin to, hindi namin sasabihin sa'yo na huwag mong gawin yung ginagawa mo. Pero tandaan mo kung ano yung mga sinakripisyo namin para ma-achieve mo yung nagagawa mo. Binigyan niya ako ng ganung mindset sa buhay na parang pag namatay si mama, tapos ikaw wala kang magawa kasi Nako, isang malaking karangalan. Wow, karangalan! Oo, ang Macau harap at one-on-one. Ang Mima ng Bayan, Sasa Girl. Hello po, mother. Oh my God, nandito na ako. Mararanasan ko na yung black and white tapos biglang maging slow-mo. Ganon! Oo nga, ginawa mo na yata yun. Yes, lagi kitang peg. Ano ka ba, mother? Siyempre, diba? Ganon. Korean look pa rin po tayo. Doyin pa rin po tayo today. So, sinong peg mo dyan? Yan ba yung panakot mo sa Shake, Rattle, and Roll? Actually, hindi po. Ito po yung pampakilig sa Shake, Rattle, and Roll. Ito po yung nagustuhan ni Richard Gutierrez po. Wow. So, anong feeling mo na napasama ang isang Sasa Girl sa MMFF entry? At sa historical movie pa na Shake, Rattle, and Roll. Actually po, sobrang happy po talaga. Kasi ito yung first MMFF ko po. At talagang watcher po talaga ako ng MMFF bata pa lang. Kabasta pag December talaga, avail po talaga ako ng Shake, Rattle and mga MMFF films. Asa talagang ka-follower ka ng Shake, Rattle, and Roll? Fan ako ng fan ka? Shake. May mga, may mga films. Kasi minsan kasi hindi ako makapanood kasi nga wala kaming pera. Pero naabangan ko yung iba sa TV. Na-happy ako pag nawawatch ko siya. Ngayon, oh my gosh, nalalaka ako kasi hindi lang Shake yung movie ko this year. Dalawa yung movie ko this year. May isa pa, Bar Boys po. Pero yes, talagang itong Shake, Rattle, and Roll. My God, dalawang entry? Dalawang entry po ako this year. O, di ikaw na, Sasa. Thank you po, oh my God. Next year wala na eh. Alam mo na kung bakit, mother. Dito sa Shake, Rattle, and Roll? Yes. Malaki daw ang role mo dito? Yes, medyo. Anong role mo ba dito? Ano po ako? Isa po ako sa mga magnanakaw sa club. Ganyan. Di ba? Magnanakaw sa club? So, bali po anong kasi. Episode to? Episode 2, kami po ang Rattle. Ganon. Ang kasama ko po dito lagi, yung parang pinaka-body-body kaming dalawa, si Francine Diaz. Ito yung palabas sa Pasko, pero dalawa yung entry nga ni Sasa Girl, yung Bar Boys. Saang karosa ka o float sasakay? Ayun ang pinag-iisipan ko nga, mother. Pero ang ginawa ko na lang is, sige, go. Magdadalawang float tayo. Para fantasy, di ba, mother? Ganun talaga. So, tatawid ka? No? Tatawid ako. So, tari ang problema mo, tayo, di ba? At tapos siya, nakaka-haggard na nga siya, Diyos ko, sa totoong buhay lang. Pero, kaliwat ka na kasi mag-promo kapag katapos ng Bar Boys, Shake, Rattle, and Roll na naman. Diyos ko, yung mata ko hindi na napahinga sa make-up dahil. Ay, diba? kuliti na nga ako, hindi mo lang mapansin. Sandali lang. So, hindi ka ba makapaniwala na artista ka na? May paniniwala ka ba noon na ang mga gwapo at magaganda lamang? Parang sinabi mo na ang pangit-pangit ko daw. Wala akong sinasabi. Charot lang. Wala akong sinasabi. Pero, ikaw na nagsabi. Plinastic mo naman lang ako sa podcast mo, no? Hindi. I mean, di ba tayo pag hindi naman tayo binihiyaan ng magagandang mukha? Dahil kahit naman ako, nagpangarap ko rin mag-artista nung araw na para sa maganda at gwapo lang. Hindi mo para sa amin ito. Ikaw ba na ano mo yun? Naisip mo yun? Naisip ko yan at one point na parang, oo nga, mga magaganda at fresh lang ang laging binibigyan ng opportunity sa industriyang to. Pero kasi, na-realize ko na kung walang pangit or like kung walang hindi kagandahan, ibig sabihin nun, hindi pa nabibigyang representation
representation yung mga taong yun. Sabi ko, at bakit mo kailangan kahiyang pangit ka? You exist. At importante ka din. Ang mga pangit, meron din yung halaga. Meron din yung value sa buhay. At ako, naiintindihan ko yung sarili ko. At alam ko yung value ko. Kaya yun yung nilaban ko sa showbiz na to. Naging authentic na lang po ako. Kasi sa totoong buhay lang naman po, kapag, alam mo yun, hindi naman kagandahan lagi ang sinusukat sa buhay na to, diba? I think, moral of the story din po ako na parang kahit hindi ka kagandahan, kaya mo pa din ma-achieve ang mga bagay-bagay na alam mong para sa'yo. Si Sasa ay tapos ng Mascom sa FEU. So, ito bang pagmamascom mo at natapos mo, parang ito yung parang feeling mo, stepping stone mo para makapag-artista ka? Actually po, opo. Kasi bata pa lang po ako. Kung makikita, ibibigay ko po sa inyo. May yearbook po kasi ako. Dati, nung bata, nung high school, nakalagay doon to be a professional entertainer. Kasi bata pa lang ako, high school pa lang ako, talagang yun na talaga yung pangarap ko na parang nadesidido ko na lagi ako nakakita ng bakla talaga sa pelikula. Nakikita ko ng bakla sa everywhere, maraming bakla. Like, sabi, kayo, mother! Diba? Uy, umamin na ba ako? Ay, hindi ba? Ay, sorry. Pasensya na. Ito. Akala ko cosplay lang. Charot lang, mother. Hindi. Siyempre, ano mo, mag-aamin ng babatay dito. Pero ayun nga, di ba? Nung napanood ko nung bagets ako yung hiling. Oh my God! Masabog si Mother, naging babae! Sana all! Di ba? Ayun, sabi ko, oh my gosh, hindi pwedeng hindi ko maranasan tong gantong klase. Kasi parang sabi ko, ay, pag nakikita ko si Meme, ang galing niya, na parang nagagawa niya yung mga bagay na nagagawa niya, kahit bakla siya. Na sabi ko, oh my God, nagbigay din sa akin ng confidence. Hanggang sa, ayun na nga, na-inspire po ako, na sabi ko, itutuloy ko to. Dito ako dito. Kasi wala namang mawawala sa akin eh. Mahirap po kami nung bata ako. Like, wala kaming makain. So sabi ko, eto lang, dito lang ako magaling. Magpatawa. Na kahit tsaka, kumaaliw sila sa akin. Yun ang sabi ko. So, ayun po. Parang sabi ko, go, ilaban na to. Ganitong eksena. Alam mo si Sasa, laging present yan pag may mga political rallies eh. Lalo na kung tungkol sa pakikipaglaban sa korupsyon, sa accountability and transparency. O, nasan si Sasa girl nung November 30 sa Trillion March? Actually, Mother, gusto ko nga sana pumunta kaso nga lang may racket ako that day. Unfortunately, hindi ako nakapunta sa EDSA. Pero, nakapag-call out naman ako sa mga nakako na pumunta kayo dyan sa rally kung free time nyo. Nag-story-story na lang po ako, parang as a support sa mga pumunta kong nakshi. Ganon. Dahil every time magsasalita ka, viral. Lalo na pag nagmumura ka. Agad-agad! Nakakaloka ka noon, Mother. Oo, yes. Na-watch ko yon sa last mong vlog. Sa OGDS Showbiz Update. Correct. Yun na nga itatanong ko sa'yo dahil, syempre, nakurot ko ng konti si Sasa Girl dahil nga nagmura ka, minura mo ang MTRCB at totoo ba pinagre-resign mo pa si Lala? Actually, wala naman po akong sinabing mag-resign po si Lala. Hindi ko matanda kung may sinabi ba ako or hindi. Pero nabasa ko kasi pinagre-resign mo si Lala. At the same time, parang minumura mo yung MTRCB dahil ano raw ang violation na nagawa nung pelikula ninyong Dream Boy para bigyan ng X rating. Ano ba to? Actually kasi meron kaming ginawang pelikula. Kasama ko doon, yung Dream Boy nga po. Etong eksena na to, gawa kami ng pelikula. It's a community film, which means tropa-tropa to, maraming magtotropa na mga kakasama na gumawa ng pelikula. Tapos ayun, isa ako dun sa mga cast. Tapos, na-X-rated kami 2 beses. Tapos, ayun nga, syempre, nakita ko yung mga kaibigan ko na gano'n. Oh my God, ano nangyari? Bakit na-X-rated 2 beses? Sorry, inom muna ako. Agad-agad yung mga tanungan mo, Mother. Nalaloka ako. Diyos ko, may patubig ka naman dyan, Mother. Uminom ka muna. Sige, go. Naloka ako, agad-agad. So, ayun nga, parang sabi ko, hala, bakit na X-rated? Samantalang parang, wala naman kayo X-rated sa pelikula. Mga kaibigan ko kasi yon yung mga gumawa ng pelikula. So, parang, yung mura na yon parang sign of frustration lang naman siya. Kumbaga, parang to express frustration na, siyempre kasi tayo kapag may nangyayari sa atin, 'di ba, na ginagawa ng gobyerno, medyo napapamura tayo, na parang gano'n. Na parang ako, parang wala naman kayong magawa. So parang namura ko yung NTRCB. And to be fair naman, hindi ko naman po minura yung mga tao, yung bumubuo ng MTRCB. Kasi alam ko naman parang pinapatubad lang naman nila yung mga policies na yon. At to me, parang ang atake ko doon, minura ko yung MTRCB itself, na yung mga polisiya nila is makaluma na hindi naman na akma sa panahon ngayon. So isa nga sa mga guidelines nila is sinasabing
immoral daw po yung homosexual activities, yung pagiging tayo, kasama yun, alam natin, mother, di ba, na wala namang mali sa pagiging homosexual, wala namang mali sa karanasan natin bilang mga bakla, di ba? So, bakit may ganong guidelines na immoral? So, yun, parang frustration lang po siya. Hindi ko naman po minumura sa Cherlala. It's just that nagkaroon lang ako ng frustration about the issue. So, ayun, I think naman nung napag-usapan naman napag-meetingan na siya. So, I think supportan na rin naman po siya sa pagbabago ng mga lumang polisiya. So, parang feeling ko naman na nagkaroon naman siguro ng halfway na pag-uusap ng gano'n. Kasi ako hindi ako nakapunta sa pag-uusap kasi nga may brand shoot ako ng araw na yon. Actually, nung una nagkaroon sila ng isang meeting. Parang December wala ka 8. daw December 8 nga po ata yon. Yun, umuo na kami doon. So, parang gusto ko na, excited ako makapunta doon, makachika. So, parang gano'n. Kaso nga lang, ayun, na-move yung date. So, hindi na ako makapunta. So, hindi ko na sila mabate. Pero may nag-represent sa akin doon sa MTRCB. Pero sinabi naman po nila na willing naman daw po ang MTRCB na mag-halfway at mga suportahan ang community namin na baguhin yung mga ganitong klaseng policy. So parang to me, ako happy na rin po ako doon. Did you apologize? Eto na nga, humingi ako ng paumanhin. Number 1 po sa mga taong na-disappoint sa akin. Siguro, humingi ako ng apology sa mga matatandang LGBT. Na alam ko naman na nahirapan na i-depensahan ako, ganyan. Kasi naput ko kayo sa situation. Lalo ka na mother, di ba? Ikaw unang mga nag-call out doon Napanood ko yun Sabi mo nga, di ba? Tapos nag-comment pa ako doon, parang medyo naging emotional ako, mother. Siguro, I do apologize doon sa part na, ko kayo, na nadamay ko kayo. Kasi alam naman natin, di ba, pag mga bakla, kapag mali ng isa, mali ng lahat na yan. Sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, di ba? Pag mali mo, mali ko, mali na ng lahat. Correct. Yung parang, idadamay natin sila kasi iisa lang naman yan silang community, ganyan. So, hindi ko naisip yun. Siguro, ang mali ko doon is mali yung lugar kung saan ko sinabi yung mensaheng gusto kong iparating. Kasi ako naniniwala naman po ako na yung frustration na yun ay valid dahil hindi naman po yun unang beses na sinabi. Alam ko may mga nauna na sa akin na nagbigay ng frustration sa MTRCB. Hindi lang naman po ako yung una doon. May nangyari ng something about MTRCB and Meme. At marami pang mga ibang tao. And eto nga lately nakita ko, may video ako nakita na nagbigay ng opinion si Mayor Joy about MTRCB. And of course, si national artist po natin, si Ricky Lee, na may opinion about MTRCB. So, hindi naman po ako yung umpisa. So, like, ang akin... sa'yo lang, nagmura ka. Yes. Yung akin... Sila hindi. Correct. And yun nga po, na ang pagmumura naman po kasi na-realize ko, neto, sa issue na to, is ako frustration talaga siya, mother. Na parang tayo, kapag mga ibang branches ng gobyerno, nagagalit tayo kasi kunyari may corruption. For example, yung DPWH, namumura natin sila kasi nga may mga ginawa silang mga masasama sa taong bayan or like meron silang mali na nagawa sa taong bayan na very unjust. So, 'di ba, namumura natin ang gobyerno. So, parang for me, parang ganun lang din po 'yun sa MTRCB na parang nag-express po ako ng frustration ko sa malaking bagay. Hindi ko naman po minumura si Miss Lala Soto or si Chair Lala. Hindi po na para sa kanya 'yon. Para po 'yun sa medyo makaluma ng pulisya na dapat po nating baguhin na. So, 'yun po yung akin. That's my side po. Kasi syempre, maliit lang ang mundo, hindi ba? Maliit lang po ang mundo. Magkikita kayo at yung pelikula kung saan nakakast ka, talagang darating sa kanila. Siyempre, maalala na naman nila yan kung walang closure ito. Diba? Lalo na ngayon, meron kang shake, rattle, and roll. So, one of the major supporting ka doon sa cast. So, eto, mapapanood ng MTRCB, yung iyong pelikula, Shake, Rattle, and Roll. So, siyempre, tatanong nila, okay na ba si Sasa, girl, at ang MTRCB boy? I think naman po, kasi I think that criticism naman po na binigay ko po sa institusyon ng gobyerno ay pawang kritisismo lamang po. Hindi po siya personal, hindi po siya something na nakasentro sa isang tao. Ito po yung nakasentro naman sa isang ahensya ng gobyerno. And I think naman po kapag kinikriticize po natin ang gobyerno ay hindi naman po dapat maging sensitive ang gobyerno kasi dapat pinapakinggan rin po nila tayo. Parang pinapakinggan po nila yung side natin. At I think yung mas magandang tanong yan ay ano ba dapat nating gawin or gawin ng ahensya para maiwasan na mamura ng or like mag-express ng frustration ang mga tao sa kanya. So parang feeling ko, ito, meron din naman pong brighter side siguro yung issue na ito na medyo napag-uusapan rin ang mga bagay-bagay na naging normal na pero pwede pa nating baguhin. Dahil ako nakita ko yung story mo na baka maiyak naman ako, mother. ikaw Ayoko na iiyak kasi. Ikaw mag-isa itinaguyod ka ng nanay mo.
So, mag-isa ka lang pero nahirapan ng mama mo na itaguyod ka. Nalalaka ako kasi kung pag pinag-usapan talaga kasi yung nanay, naiiyak talaga ako. Kasi yung nanay ko po kasi at saka ako, kaming dalawa lang talaga na magkasama sa bahay. Katulong lang kasi si mama. Tapos, may ganun ako, sorry, pasensya. Pero alam mo yon, si mama kasi, nung bata pa lang ako, wala talaga ako makain. May mga ganung moments. Paano walang makain? As in, itulog mo na lang yan dahil wala tayong Hindi naman. pambili ng Siguro, pagkain. ang bilib rin ako sa nanay ko na parang nagawa niya na kahit kanin meron, ganon. May bigas. Kasi yun naman yung paniniwala ng mga matatanda na parang kahit walang ulam, basta may kanin, may bigas, laban na. So, ang mga inuulam namin, minsan yung toyo, minsan yung kinakain namin. Na minsan ayoko na rin balikan kasi parang yun yung mga pinakamahirap na part ng buhay namin. Na ang hirap talaga kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka, kung ano mangyayari sa buhay mo, magkakatrabaho ba si mama, magkakatrabaho ba si papa. So, ayun, mataas po pangarap ko kasi na feeling ko sinakyan ng nanay ko. Kasi hindi naman lahat sinasakyan talaga yung anak nila sa mga pangarap nila. Na kahit nanay ko katulong lang. Sinakyan niya yung napakataas kong pangarap, mother. Paano niya sinakyan? Alam niya kasi bata pa lang ako gusto ko na talaga mag-artista. Ano ginawa niya? Sabi niya, sige, go. Paano natin ma-achieve yan? Ako ang gumawa ng paraan, pero siya naghanap ng pera para magawa ng paraan. So, nag-aaral ako ng Masscom sa FEU. Pinagtulungan naming dalawa yan na magka-call center ako, ganyan. Mag-assistant stylist ako para lang makakuha ng pera para, alam mo yon, mapagtaguyod yung tuition fee. Ang FEU pa naman, minsan hindi nagpapa-promissory note, di ba? So, kailangan bayaran mo talaga yung down payment. So, ayun, nababayaran po naman namin. Pero may time na parang nag-stop ako ng 2 years, 3 years, ganyan. Sa college? Sa college po. Dahil? So, parang 7 years ako naghintay bago po maka-graduate. Oh my God. Kasi, 4 years lang naman po ako nag-aral talaga. Like, technically. Pero, may 3 years po doon na walang-wala na kasi talaga kami na hindi namin kayang tustusan yung araw-araw na kailangan ko na magtrabaho. So, nagtrabaho ako, tumaguyod ako ng 3 years para may ma-provide kami, may makain kami, ganyan, mabayaran ng utang. May mga utang pa kasi kami. At hindi namin mabayaran yung yung mga panggastos-gastos sa bahay. Hanggang sa nakaluwag-luwag na kami. Bumalik uli ako sa school. Sabi ko, mama, gusto ko ituloy to. Gusto ko i-push yung pag-aaral. Kasi sabi mo nga, ito na lang yung mapapamanas mo sa akin. So, pinush ko talaga siya. At yung pag-aaral ko talaga, dedication talaga yun sa nanay ko na makapagtapos talaga ako ng pag-aaral. So, ayun po. At na-happy naman dahil nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral sa FEU. Yes. Tatanungin nila, bakit nanay lang ang binabanggit ni Sasa? Kasi, asan doon ang tatay niya? Medyo complicated po kasi yung relasyon ko po with my father. Kasi yung father ko po, medyo hindi po sila okay ni mama. Medyo sabihin natin may mga kasalanan ng onti si papa kay mama, ganyan. At may mga pagkukulang siya. Pero in the end, nung natapos ko na rin po yung pag-aaral ko, na-let go ko na po yun. Yung parang okay na. Lalo na nung nagkaroon na ng blessing, yung 2020, na-push na kami, magkaroon ng trabaho ako, tapos nakakapag-provide na ako. So, yung, kumbaga, nabuo yung galit mo sa tatay mo. Slightly yung po. hinanakit mo because bahagi ba siya ng kaya ka inabot ng 7 taon sa college? Opo, kasi minsan po kasi nagagastos niya yung pang tuition ko po, ganyan. Minsan na ano niya sa ibang bagay na hindi naman po dapat. So, ako po, naluloka ako kasi hindi ako nakapag-aral, wala akong nababayad, di ba? Minsan nag-aaway kami na parang, bakit ganon? Bakit kailangang unahin yung mga ibang bagay na hindi naman importante? Pero ako, hindi ako makapagtapos. So, nung una, hindi ko talaga maintindihan yun. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi na pa-prioritize yung pag-aaral ko. So, ayun, nung medyo nagkahiwalay na sila ni mother, nung nagkahiwalay na yung pamilya namin, medyo nakaluwag-luwag na kami kasi parang nakahinga-hinga na. Tapos, kanya-kanya na rin. Hindi na nag-aaway, maayos na yung household, okay na yung pamilya. Pero may communication pa rin naman ako sa tatay ko. So, so hindi mo kasama si tatay sa... Hindi ko kasama sa araw-araw. sa araw-araw. Pero malapit din tinitirahan niya sa amin. Pero hindi namin siya kasama araw-araw. Hindi ka naghiganti. Bagkus, tinulungan mo rin ng tatay mo. Nung nagkaroon ka na, nung unti-unti nakikilala ka na, lalo na sa digital. Actually po, nung 2020, yun po yung parang pinaka-peak ng wala kaming makain. Kasi nag-pandemic po. Wala naman pong trabaho talaga si Papa. Ang ginagawa lang niya naman po ay parang rumaraket-raket lang, paminsan-minsan. So, may time na wala talagang pera. Pero may trabaho naman po ako nun. So, na-assist ko pa naman ng tatay ko. Pero yun yung time na parang napag-usapan namin yung mga bagay-bagay na humingi siya ng tawad sa akin, na nagkulang siya sa akin. Tapos, sabi ko nga, Papa, hindi ko na maintindihan kung bakit nung una hindi mo rin ako tanggap, ganyan. Kasi di ba minsan gano'n, yung tatay talaga yung yung
nandadaot sa'yo, yung may mga sinasabi sa'yo, di ba, mother? So, Correct, nalaloka ako, ganyan. Hindi ko malabas yung tunay na ako. Siya pa yung sinusumpa ang ikaw. Yung parang hindi nasusuportahan yung kung sino ako. So, parang... may ganun kayo na nakakarinig ka ng masasakit na salita dahil ikaw ay bading? Oo, may ganun. May ganun po. May ganun minsan na nasasabi niya na bakla ka kasi, ganyan-ganyan. Syempre, masakit yun as a bata na naririnig ko po yun. Pero, nung napaintindi ko naman sa kanya, habang lumalaki, na unti-unti natatanggap naman niya. Natatanggap naman niya kung sino ko. At yun naman po ang pinagpapasalamatan ko sa tatay ko na naintindihan niya bandang huli. Kasi parang feeling ko mas masakit kung hindi niya talaga naintindihan. Pero ngayon natanggap niya kung sino po ako. So, happy naman po ako doon. So, ayun nga po, going back to the story po na 2020. After noon, nung natutulungan ko na si Father, may time na talagang nawalan na ako ng trabaho. So, wala na kaming talagang pangtustos. Pandemic po noon. Hanggang sa sobrang problema ko, sobrang eksena, sobrang dami nangyayari, nag-TikTok na lang ako. So, nag-TikTok na lang ako, ayun na nagulat ako, oh my God, ba't may mga pumapansin sa akin sa TikTok? Oh my God. Kasi sa totoo lang, ang expression ko talaga rin sa TikTok, galit. Kasi galit ako sa buhay. Alam mo yon, mother, yung, my God, hindi, parang mamumura mo na lang talaga yung mga bagay-bagay. Bakit wala akong makain? Yung parang hindi to pwede. Kasi kakatapos, 2019 po ako graduate. 2020 nag-pandemic. Hindi man lang ako nabigyan ng chance ang maghanap ng matinong trabaho. Para lang at least man, oh my God, proud na sa akin si mama, proud na sa akin si papa. Hindi eh. Nagkatrabaho ko pero nawala din agad. So, alam mo yun, galit talaga ako ng mga panahong yun. So, ang lala ng galit ko. Kaya, in-express ko na lang sa TikTok yun. Yan ang brand mo na nagagalit ka lagi. Oo. So, nakatulong somehow yung pandemya. Somehow nakatulong siya. Dahil somehow, nga nakapag-TikTok kami. Oo. Nakapag-TikTok ka. Yes. Nakafocus ka sa digital. Dahil wala kang nga magawa. So, nakatulong. Nakatulong naman siya. Malaking tulong talaga siya sa pag-umpisa po ng career ko. At pinapasalamatan ko din naman po yung mga sumuporta sa akin nung umpisa pa lang. Kasi, grabe, iba talaga yung struggle nung nagsisimula pa lang talaga, mother. Mapapaisip ko ng, push ko pa ba to? Eh, wala na rin mawawala sa akin. So, talagang pinush ko na. Tsaka million views ka, no? Lagi. Siguro nakakonect rin sila kasi mga galit din mga tao. Alam mo naman, di ba? Ang lala. Oo. Hindi, tsaka ang nagustuhan yata nila sa iyo. Kahit naman ako, medyo unique ka eh. Parang, talaga ba, mother? Oo. Hindi ka nagsusugarcoat. Walang filter. Oo, walang filter na itong ngipin ko, itong mukha ko, ito. Ganito ko kaganda, tanggapin nila. Para naman tanga, mother. Parang sakto lang. May itsura lang, mother. Ganon. Oo. Eh, kasi baka sabihin nila, medyo asenso na si Sasa Girl O, kailan naman niya ipaayos yung ngipin niya? Ako, napag-isipan ko na din to. Kasi may one time na pinaayos ko yung ngipin ko, pero parang lagay-lagay lang. Yung parang dentures lang. Hindi ko talaga siya feel, mother. Ibang tao talaga. Hindi ako yun. Tapos parang sabi ko, hindi ako na-happy dito. Nagiging boring yung atake ko. Parang ganon. So parang sabi ko, identity ko na talaga siya, mother. Na kung hindi man siya, wala naman nangyayari sa, kumaga hindi naman siya nakakasama, okay lang naman daw. Eh sabi ng dentista, hindi naman daw po nakakasama. Sabi, okay, go natin, push natin, ganito na lang ngipin. At saka, branding mo na yan. Tsaka branding, di ba? Tsaka si Melay, di ba? Hindi nga, si Melay nga. Yes. Siguro mas mayaman pa yun sa'yo. Pero correct. Hindi rin niya maipaayos dahil it will take her 3 years daw na magpahinga. Oo, totoo yan, mother. May mga ganong eksena. Ayaw naman natin yun, di ba? So, hindi ka naman ako conscious. Nung una, actually, nasanay na rin kasi ako, mother. Nung high school pa lang, ito na yung lait sa akin eh. And na-realize ko, hindi naman pala siya lait kapag in-own mo siya. In-own ko siya. Sabi ko, okay, ito yung magiging eksena ko. Ganito niyo ako makikilala. Kasi may mga kaklase ako, hindi nila tatandaan yung pangalan ng mga ibang kaklase ko. Pero ako kapag, si Sasa yan, si Felix yan. Felix kasi ako no. Ang tigas ng pangalan ko, di ba? Parang hindi nakaka-Koreana. Higit sa lahat, Junior. Ang tigas ng pangalan, nakakainis. Binatang-binata, Koreana nga ako today. Kumusta naman ang puso ni Sasa? Eto, medyo malungkot. Kasi baka naman, syempre iba parang gustuhin man nila. Baka naman hindi lang nila sinasabi. Baka siguro matataypan ko to or magugustuhan ko to. Or... Sabihin nyo naman na, Diyos ko, ang tagal-tagal na. Dahil nabubulok na ako dito. So, ikaw naman nangangarap ka one day na magkaroon ng jowa. Nagkaroon ako ng ex
Well, actually, ngayon wala akong jowa. Pero na-curious din ako niyan. Yung parang sabi, mamahalin kaya ako? Kahit ganito ko. May ganun kang tanong? May magmamahal kaya sa akin? Yung parang ganun yung isip ko. Di ba? Kasi mapapaisip ka din kapag pag hindi convention, hindi ka talaga maganda. Like, parang alam mo yung sabi mo, ay, may magmamahal ba talaga sa ganitong itsura? Yung ex ko naman, minahal naman niya ako, in fairness. It's just that, sa ex ko naranasan ko yung tunay na pagmamahal. Kaso nga lang, medyo kinulang kasi hindi niya kayang ipagmalaki. Ikaw? Oo, yung parang may part doon na parang pinag-iisipan pa niya na kung ano yung magiging future namin. Medyo may pagka-blurred. Kasi hindi niya alam paano niya haharapin yung ganitong klaseng relasyon. Kasi diba, kapag nagjowa ka ng babae, okay lang. Everybody's proud. Oh, may jowa ka na, I-display ganyan. pa. Oo, madi-display pa. Pero kapag bakla kasi, diba? Hindi kanya ma-display. Oo, di ka ma-display, di maging proud sa'yo. Importante sa akin yun, mother. Kailangan proud ka sa akin, di ba? Ayokong umibig ng palihim. So, dapat, flex mo ako, my day mo ako, di ba, mother? Ganun yung atake. Di ba, my day mo ako, tatag mo ako, gano'n. Oo. So, ngayon, wala pa. Anong kahulugan sa'yo nito? Ang feeling ko lang, dapat maghanap ako ng someone na talagang magiging proud sa akin. Yung maintindihan ako. Bakit mo hanapin? Kasi Hindi mo hayaang kusang dumating? I think siguro kung dumating siya, mag-e-effort na din ako para, alam mo yun, maging kami or like, alam mo yun, ano naman ako, active naman ako, sabi ko, kailangan, pag may nahanap ako, ipupush ko na, hindi na ako magpapagirl. Dati kasi nagpapagirl ako, yung parang tipong pakipot, huy, ang ganda mo ah! Ang ganda mo, nagpapakipot ka, gano'n. So, ayun, parang ngayon, nag-e-effort na din ako na parang, syempre, gusto mo rin naman ma-feel ng partner mo na mahalaga din sila sa'yo, na hindi lang naman ako yung mahalaga, di ba? Siya din. So, ngayon, magmamature na din ako in a way na parang gusto ko na din, nabibigay ko din, nag-give back ko din yung love. Mag-reciprocate mo rin. So, yung tungkol sa love life, wala naman pakialam si mami mo? Wala, nung una siguro, gusto mo mag-jowa ka kung ano? Nung una gusto niya kasi magkaroon ng apo. Papaturo ako sa'yo dyan, mother. Magaling ka dyan. Pero ayun nga. Gusto niya magkakapo. Oh my God. Biological. Biological na po. Sabi, yung mga atake, yung mga tipong, ay, babae yung asawahin mo para merong mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Yung mga ganong chika. Oo. Ako naman, sabi ko nga, mother, ayoko din naman kasi magkaroon ng asawa. Tapos, alam mo yun, lolokohin ko lang din. Hindi ko rin mamahalin. Gusto ko kasi kapag nagmahal ako, pagmamahal talaga na ibibigay ko sa kanya, pure, ganon. Hindi lang just because gusto ko may mag-alaga sa akin pagtanda ko or like may kasama ko sa pagtanda ko. Parang gusto ko authentic din. Di ba sabi ko nga authentic ako. So kailangan dapat pati hanggang sa pagmamahal authentic din ako. So ayun sabi ko, mother, ganito kasi yan. Na-explain ko naman na sa kanya. So alam mo naman kasi yung pag nagaling sa traditional na pamilya, si mother kasi at saka si father nanggaling sa traditional family na ang hirap baliin. Pero yun nga, kung sa mga nakshi ko nga, sa tingin nila, hindi nyo mababali ang mga pananaw ng mga magulang nyo. Naku, mas mahal kayo niyan. So yun yung sinasabi ko sa kanila, mas mahal kayo niyan kumpara sa paniniwala nila. Kaya maintindihan nila kayo anytime soon. Kailangan lang ng oras, I think. Oras lang talaga siya. Na maintindihan. Parang gano'n. Naintindihan naman niya. So, lalaki na hanap ko. Ganon. Diyos ko. Pero may naipakilala ka na ba kay Madir? Ano ang senyalis na ng Madir mo na nako? Nagdala na rito, so ito na yun. Pag may mga gwapo talaga, pag may gwapo siyang isang nakikita, kasi, ay, puro babae, bakla babae, tapos biglang may gwapo, yan ang una niyang tatanungin, sino yung lalaki na yan, ganyan-ganyan. So, wala yan, mother, chika-chika lang yan. Pinapakilala ko na kasi kay mother kapag kami na, yung parang, malinaw na yung relasyon, ganyan. Napakilala ko tong ex ko kay mother. So, ayun nga. In fairness, okay naman si mother sa kanya, happy naman si mother. So, it's just that hindi lang talaga siya proud sa akin, sa mundo, gano'n. Siguro kay father, medyo hirap ako ikwento or i-flex. Kasi hindi kayo close. At saka hirap talaga kapag tatay. Parang ang awkward talaga. Hindi ko alam kung bakit, mother. Siguro makaka-relate yung mga nakshi ko dito, pero ang hirap talaga mag-build ng relasyon na matibay pag bakla ka sa tatay mo. Ewan ko, may nakikita na ako mga bata ngayon, ang ganda na ng relasyon nila sa mga tatay nila. Oo, pero yung beauty queen na ang si alalay pa niya actually. Si Maxi. Si Maxi, maganda ang relationship niya sa tatay niya. Oo, nainggit ka sa ganun. Medyo. Na parang iniisip ko na bakit hindi ganito si father, ganyan. Hindi siya ganito ka-affectionate sa akin. Pero kasi ito yung binigay sa akin pamilya eh. Like, hindi naman perfect lahat ng pamilya. At may mga pamilya na
alam mo yon, ikaw talaga mag-a-adjust at pagmamaturin ka. Pinag-mature ako ng pamilyang meron ako. Kaya sa tingin ko, naging thankful na din ako na apart sa naging struggle ko siya, naging learning lesson ko siya. Binigyan niya ako ng mga iba't ibang paniniwala, iba't ibang skills sa buhay, na thankful pa din naman ako. So like, okay lang, kahit hindi kami nagkaroon ng ganong relationship growing up, pero at least naman na aayos namin yung relasyon namin together. So, happy na ako dun, mother, I think. Hindi mo naman sinasara yung Hindi ko sinasara. pinto na one day magkakaroon ka ng sarili mong anak. Ayun, totoo yun. At saka ako gusto ko magkaroon ng pamilya. Nakita ko nga yung picture mo kanina, nainggit ako. Kasi diba? Wala, may pamilya si mama. Pati Si mama, alam, mama. 5 anak ko. Alam ko naman, pero hindi ko alam na ganun ka-happy family ka pala. Pasabog ka, mother. So, ayun, sabi ko, gusto ko nga talaga, pangarap ko siya. Pangarap ko magkaroon ng pamilya, pangarap ko magpalaki ng bata, at gusto kong umampon. Mag-adopt. Gusto ko magpalaki ng bata. Gusto kong ipasa sa kanya yung mga nalalaman ko. Sana hindi pa huli ang lahat, ano? Kasi minsan, yung saka natupad yung pangarap nung nawala na. Correct. O malay mo, mother, next time, jumawa ko tomboy. May gano'n na. Di ba? Malay mo. May ganun. Pwede. Oo, Carry oo. siya. Oo. Pero hindi mo ba ma-imagine, I'm sure, hindi mo ma-imagine, ano? Or minsan ba naisip mo pag nag-iisa ka, pag nakikita mo yung mami mo na, sana si mama hanggang pagdanda ko, andito pa rin siya. Tapos meron pa tayong mga iniisip na, what if, isang araw, yung, alam mo, mawala na sa paningin mo yung mama mo. Sino pang kasama ko? Lagi ko naiisip yan. Kasi matanda na po nanay ko. Pwede shoutout ko si mother. Hello, Oo. Mama Esther. Hello, I love you. Oo. Nanonood siya neto. Na-imagine mo ba na isang araw nag-iisa ka na lang? Oo. Actually, ang hirap na wala kang ibang kapamilya. Kasi ako po, lumaki po ako na hindi ko kilala masyado yung mga pinsan ko po. Hindi ko kakalos yung tito-tita ko. Kasi po, nasa probinsya sila. Plus, wala kaming pera pang uwi ng probinsya. Plus, yung mga kakilala po namin dito sa Maynila ay medyo malayo na po yung loob nila sa amin. Kasi, yun nga, hindi rin naman kasi kami mapera. Like, di ba, hindi kami makapunta sa mga gatherings, sa reunion, ganyan. So, lumaki po akong mag-isa. Lumaki po akong nanay-tatay ko lang ang kasama ko sa buhay. Tapos lagi nilang sinasabi sa akin, kawawa ka kapag nawala kami kasi wala kang kasama. Kaya kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mabuhay. Tinuruan ako ng nanay ko na kailangan magtrabaho ka, magsikap ka, gawin mo lahat para buhayin yung sarili mo at hindi umasa sa ibang tao. At sobrang pasasalamat ko sa nanay ko na binigay niya sa akin yung ganong paniniwala kasi ngayon hindi ako umaasa sa kahit sino na kahit yung mga bagay na kailangan ko hindi ko hinihingi sa ibang tao. Nakapag-provide ako sa sarili ko at nakapag-provide ako sa tatay ko, sa nanay ko kasi nga binigyan niya ako ng ganong mindset sa buhay na parang pag namatay si mama, alam mo yun, wala na akong kasama. Like, malungkot na yung buhay ko pero at least yung mga skills na binigay niya sa akin nandun pa din. Tsaka, alam mo yun, yung nanay ko talaga kasi yung nag-inspire sa akin sa buhay kasi ang lala kung paano niya kinayod yung buhay namin. Alam ko yung hirap na pinagdaanan niya. At alam ko rin kung gaano niya ako minahal na despite na bakla ako, tanggap niya ako. Plus, yung hirap ng buhay talaga, yung talaga pumamaogs na ang hirap talagang na-witness mo yung nanay mo na ang daming ginagawa. Tapos ikaw wala kang magawa kasi alam mo yon, ano ka lang naman bata ka lang naman. Anong ba yan? Iniyakan na kita? Nakakainis naman. Malala kasi mama dito, maiyak din yun. Kasi lagi na mababaw luha ni mama ayun, happy naman ako ngayon na ang masaya nanay ko. Happy ako na nabibigyan ko at napro-provide ko yung mga bagay-bagay sa kanya na kahit sabi nga niya, kahit buong buhay ko mahirap ako. 70 years old na si mother. Ngayon niya lang naranasan na magkaroon ng pera, na magkaroon ng sariling bahay. And thankful po siya sa akin. Ako ginawa ko yung lahat para magkapera ako ng maagang edad. Kasi alam ko po, maaga talaga mamamatay si mama. Kasi nga, matanda niya na akong pinanganak. Parang 40 plus na po. So, ayun. Nakakaloka. Sabi ko, hindi ako iiyak. Umiyak tuloy. Pero
Ano pa yung habang nabubuhay ang nanay ko, kailangan maibigay ko sa kanya ito? Actually, nabigay ko na po. Kasi isa lang naman po talaga yung hiling ni mother is yung bigyan ko siya ng bahay. So, early on my career, yun talaga po yung trinabaho ko. Sabi ko, kailangan mabigyan ko ng bahay ang mama ko. Kailangan mauna siyang magkaroon ng bahay. So, ngayon, meron naman na po siyang bahay sa Bulacan. Lagi po siyang pupunta doon kasi hindi pa kami umaalis na sa bahay na malaki. Kasi nga po, sabi ko nga po, walang... Yung bahay na malaki ay? Pagmamayari po yun ng boss ni mama. Katulong po kasi si mama doon. So, doon na kami nakatira. Hindi kami makaalis kasi malaki yung utang na loob namin sa may-ari ng bahay kasi isa sila sa mga tumulong sa amin, ganyan, na makapag-aral ako. Tapos, hindi pa ma-process yung mga bagay-bagay, hindi pa mabenta yung mga may-ari na sa ibang bansa. So, hindi pa makaalis si mother at ma-enjoy yung bahay na nabili ko sa kanya sa Bulacan. Pero, pag pumupunta-punta siya doon, nandun kasi mga amiga niya. So, happy naman na siya. Happy na si mother kasi, ayun yan, pag dinidesign niya na yung bahay, may mga pa-TV-TV na. So, yung pagpunta ko doon, ay, pasabog ka, mother. May mga pa-TV ka na dito, Alam kung bakit siya ganun. Alam niyang kanya yun. Correct. Hindi ibang bahay yun na binibihisan niya, lalo yung pinagaganda. Binabantayan lang yun, pero alam niyang hindi niya pag-aari yun. Alam mo, may kwento ko, mother. Dati nung bata kami, kapag kunyari, di ba, kami lang doon sa bahay na malaki. Minsan kasi bumabalik lang yung may-ari nun eh. Sabi ko, gusto ko designan yung bahay namin, lagyan ng mga ganito, ganyan. Hindi niya pinapagalaw. Like talagang, wag mo gagalawin yan. Wag mong iibahin yan. Kasi hindi, tas doon ka na nga na-realize nga, dahil hindi nga amin yun. Ngayon, nakikita ko siya kung paano niya dinedecorate yung bahay. Na binili mo? Masayang-masaya siya. Like, ang saya niya talaga. Kasi, nagagawa niya lahat. Like, alam mo yun, yung parang wala nang pag-aalinlangan. Sige, usog yan. Dito yan. Ay, hindi. Tanggalin niya yung mga ilaw-ilaw na yan. Pasabog, okay. Give ko sa'yo, mother. Pasabog ka. Di ba? Ganun siya. Oo. So, bukod dito sa bahay na binigay mo sa kanya, ano pang pangarap mo? Like, makasama, makadate yung nanay mo sa abroad? Ayun, gusto ko mag-abroad with mama. Local pa lang yung na puntahan namin. Nakapag-Baguio na kami, ganyan, Samar, mga kung saan-saang lugar. Gusto ko ma-travel siya abroad kasi sabi niya, lagi niya sinasabi, naku, mother, hindi to mangyayari. Pero mamamatay daw siya nang hindi makakapunta ng ibang bansa. Hindi, makakapunta ka ng ibang bansa. Kalmado lang tayo, di ba? Ayusin lang natin ang mga visa-visa. Ganon! Makakita ka ng afam, malay mo, di ba may true love doon. Atake, 70 years old, di ba? Oo. Siya nagka-love life, ikaw hindi. Ay, Diyos ko, hindi pwede yung ganyan. Tama na, dito na sa Pilipinas muna. Baka any moment, magkakapatid pa. Oo. Anong gusto mo sabihin, Miss Sasa, sa kanyang younger self? I think gusto ko sabihin sa younger self ko is, never doubt yourself. Maraming stages kasi ng buhay ko na dinout ko yung sarili ko, dinout ko yung pangarap ko, dinout ko yung mga bagay-bagay kung mangyayari ba. At in all fairness, nalagpasan ko lahat ng doubt na yun, mother. Kasi marami magsasabi sa'yo na, ay, hindi mo kaya gawin yung bagay na yan. Ay, hindi ka para dyan. Ay, mali ang ginagawa mo. Laging may rejection. Laging may mali sa'yo. Laging may hate sila at opinion sa'yo. Pero always remember kung bakit ko ba ito ginagawa. Ginagawa ko to para sa sarili ko dahil naniniwala ako sa sarili ko. At ginagawa ko to para sa mga magulang ko. At never kong dinout yun. At ngayon, gusto ko rin sabihin sa sarili ko na, tama yan, never doubt yourself. At maging matapang ka lang. Dahil mahirap talaga yung pagdadaanan mo. Like, bakla, tataas hairline mo, bakla. Dahil nakakainis yung mga pagdadaanan mo sa buhay. So, alam mo yun. Hindi, alam naman nila kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo na halos wala kang makain. Mother. Kumpara sa henerasyon ngayon, anong maibibilin o maipapayo mo sa kanila? Kasi I'm sure yung kinaya mo noon, feeling ko yung karamihan ng kabataan hindi kakayanin yung ganong sitwasyon. Sa mga nakshi ko, yung iba doon mas privileged na sa akin ngayon. Meron pa din namang mahihirap na mga nakshi. Pero sa mga taong tulad ko, yung paglaki na walang-wala, ang hirap ng buhay, pagdadaanan talaga natin lahat yan. Ako pinagdaanan ko yan. Pero never lose yourself. Dahil yun lang ang meron ka. Pangalagaan mo yung sarili mo at kung sino ka. Kasi yung sarili mo, ikaw lang yan, mother, di ba? Ikaw lang yan. Kapag naloka ka, ikaw na yun. Kapag nabaliw ka, ikaw na yun. Di ba? Kapag pinabayaan mo yung sarili mo, ikaw pa din yun. So, kailangan talagang protektahan natin yung mga sarili natin. At syempre, sa mga younger generation ngayon na mas malaya na ngayon. Di ba? Mas malaya na sila sa atin ngayon, mother. Di ba? Nakikita mo na, ay, ang bibilis! Diyos ko, hindi nyo pagdaanan yung mga ganong eksena namin, yung mga, huy! Yung mga
shirt na ano mo, bakla, uwi sa bahay, magpalit. Mga gano'n. Ngayon, hindi na hinahayaan na Hindi ng na, Diyos mga... ko po, dahil. Oo. Ako, na-realize ko na sa mga medyo older generation sa akin na LGBT, nasabi din naman nila sa akin yun na maswerte kami. Sinabi nila sa akin to, hindi namin sasabihin sa'yo na huwag mong gawin yung ginagawa mo. Pero tandaan mo kung ano yung mga sinakripisyo namin para ma-achieve mo yung nagagawa mo. At yun rin ang gusto kong sabihin sa mga nakshi ko na huwag nyo kakalimutan yung mga napagdaanan ng mga unang bakla na pag-ingatan natin. Dahil sabi ko nga, pag may nagawa ang isang mali, madadamay tayong lahat. So parang, alam mo yun, pangalagaan na rin natin ang isa't isa. So, sumagot ka ba nun kay Ricky Reyes? Kay Mama Ricky, Oo, Ako yung ay- mga pinagdaanan niya nung araw na ikinukwento lang niya na sabi nga niya igiling ka man at gawin kang hamburger bakla. ang hamburger ka pa din. Oo. Ako ay disagree na Mother ha, kasi medyo may pagka-outdated na din yung chika ni Mother. Pero nare-realize ko din naman na product of its time talaga si Mama. So sabi ko, okay, go. Pero it's just that hindi namin kiniklaim yung ganung paniniwala na ngayon. Outdated na yun. So parang, I think, to me, si Mama, iba yung paniniwala niya kasi iba siya lumaki. So kami, binabago na namin yun ngayon kasi nga, hindi na siya angkop sa modern generation. Diba? So ako, sorry Mother, kailangan kong mag-disagree sa'yo. Parang gano'n. So, yung paniniwala ni Mother na kung wala kang pera, hindi ka mamahalin ng lalaki. Ako hindi na rin ako naniniwala doon. Outdated na din yun, Mother. Kasi ilang beses na po napatunayan na may talagang true love. 'Di ba? May mga ka-fam na nagpapakasal sa mga Becky, 'di ba? May mga nakikita tayo mga love story sa mga squatters area na ay magjowa sila, flex sila, ganyan sa isa't isa, 'di ba? Bago na, mas malaya na magmahal ngayon, Mother, at hindi na natin pagkakait yan sa mga bata. At hindi ko rin pagkakait sa sarili ko yan. Ako din may paniniwala din ako na backward na sabi ko, hindi ako mamahalin ng lalaki. Matagal kong pinaniwalaan yan. Pero ngayon, binubura ko na at ina-unlearn ko na kasi naniniwala ko na kaya na ngayon at mas malaya na ngayon. So ako, malaya na rin ako magmahal. Malayain ko na rin yung sarili ko, go, magmahal ka. Walang pumipigil sa'yo, di ba? Oo. School, hinayaan nga nila ako mag-Korea-Koreana ngayon, di ba? Magmahal pa kaya? Ito nga, parang baka nga hindi ka na makilala. Sino ba yung guest ni OG? Hello po, Kasi hindi naman ganyan ng itsura ni Sasa pag nagtitiktok. Pag haggard-hagardo. Alam mo, Mother, Diglamorize. minsan lang kasi pumunta dito sa show ninyo. Siyempre, pag naghandaan kita, Mother, baka naman ma-offend ko, pumunta ako dito, naka-boxer lang ako, di ba? Oh. Yung boxer ko, bacon pa. Ano ba yan? So, ang bilin mo na lang sa mga nangangarap mag-artista na akala nila para sa maganda at sa gwapo lang ang pag-artista. Hindi na lang para sa mas maganda yon. Ay, ano ba yan? Pero yun nga, basta ako, ang pinakasikreto lang talaga dito sa pag-aartista ay tanggapin mo kung sino ka. Wala ka na magagawa kung hindi ka ganito, hindi ka ganyan. Tanggapin mo your flaws or your advantage. Gagawin nilang disadvantage yan in your whole life. Gagawin nilang sabihin ng mali yan. Pero kapag natanggap mo na sa sarili mo, wala na silang magagawa doon. Hindi na nila malalait yan sa'yo. At magiging proud ka na, magiging malaya ka pa. So, kung gusto niyo mag-artista, marami talagang lait sa industriya na to. Maraming komento. Panghihinaan ka ng loob minsan. Pero kung kilala mo talaga yung sarili mo at kilala mo yung identity mo, talagang magsasucess ka. Diba?